Alright, good morning po sa lahat ng followers ni Kid and Dad. Short ride muna tayo, tapos kwentuhan lang tayo. Start muna natin yung panigali natin. Let's get ready. Okay na. So ayun, nandito tayo sa paborito nating gasolinahan. Ayan si ate kakarga. Okay pa. Hi ka dito te, naka-record. Dito te, eto. Ayan. Ayan na sila kuya, bamba. Bad Santos corner, Tayuma na to, and papunta tayo sa Binondo Bridge para makapag-take ng konting photos gamit yung camera natin. And yun, tuloy natin kwentuhan natin. So yung pag-akyat ko doon, pabalik-balik lang ako doon, nagtono ako ng suspension, and luckily yun, medyo nakuha naman natin, although pag uwi natin ng bahay, nagtono pa ulit tayo, no? In-adjust pa ulit natin kasi parang medyo nakukulangan pa rin ako sa kanya. And then iisama na natin sa kwentuhan yung mga likes and dislikes ko, since yun nga, naakyat naman natin na siya ng isang beses. And sa tingin ko kahit papaano naman may na ako, no, may nakabuo na ako ng foundation ng ugali niya, na napakiramdaman ko na yung ugali niya, nakita ko na yung mga strengths and weaknesses niya kahit papaano. So share ko na rin sa inyo. Yeah, so number 1 likes ko dito sa 959 Panigale is yung kanyang handling. So grabe ka nimble nitong bike na to, and as they always say about Panigale series, napaka telepathic ng bike na to, no? So ano nga ba yung telepathic? Ano yung sinasabi natin telepathic about this bike? Napakadali po niyan pasunurin. So kunyari gusto mo siyang bilhin ng medyo extreme, gagawin niya talaga. So even before you do it, alam mo na parang gustong dumive nung bike, no? So talagang it's a reward para sa mga owners ng Panigale series na ganun sila kadaling pasunurin. Kasi I had experiences with my ZX-10R. Tatlo yung naging ZX-10R natin, although number 2 yun sa paborito nating bike after nitong Panigale series, no, 899. And siguro magiging pangatlo na lang yung ZX-10R, no, since 959 na yung nasa top ng listahan natin sa mga paborito nating bikes. And then followed by 899, and then followed by the ZX-10R. So yung ZX-10R, mga tol, sobrang kunat niya.
Sobrang kunat niya, ang hirap niyang pasunurin, no, even with a good tire, a good set of tires. Mahirap talaga siyang pasunurin. So kapag nasa corners na, no, ang ano niya, ang bigat niya. So you really have to exert extra efforts para lang humiga yung bike. Talagang literal na magpupuno kayo, na mag-aaway kayo, na talagang papatakin mo talaga siya pa pahiga para lang humiga siya. So ganun kalala yung difference nila nito ni 959 or Panigale series in general. Malaking bagay yun, no, kasi in the long run dun sa ride nyo na yun, makakatipid ka ng maraming energy because hindi kayo nagpapambuno ng bike, hindi mo siya pinipilit na humiga. So na preserve yung energy mo and hindi masyadong pagod. Ayan, so number 1 like. Number 2 like, of course, actually pwede ngang number 1 to, no, yung looks niya. So napaka sexy, shit, sexy bitch, tangina, sexy bitch talaga tong 959. Ito actually nagustuhan ko sa V-twins nila. Since dalawa lang yung blocks, no, dalawa lang yung makina, yung cylinder block, and naka V pa. So they were able to shave off some width o lapad ng bike. So talagang sexy, ano, makikita nyo, napaka sexy nitong bike na to, promise. Yun yung nagustuhan, yun isa sa mga pinaka nagustuhan ko sa kanya. And then number 3, yung kanyang ano ba, number 3, kaisap tayo, parang wala akong maisip, parang yung dalawang yun lang yung talagang nagpa-in love sa akin dito sa bike na to, yung kulay. Yan. So yung kulay nitong 959 na to, na puti, kakaiba yung pagkakaputi ng Ducati, very distinct, and sila lang yung may ganitong klaseng pagkaputi. Para siyang pearl white na matte finish. So very ano siya, no, distinct, very prominent. So malayo pa lang alam mo talaga na Ducati by how the white looks like. Ayan, so nandito na tayo ngayon sa San Fernando Bridge, San Nicolas na tayo, no. So konting kayambot na lang, nandun na tayo sa Binondo Bridge. So ayun, number 4, yung clutch cover. Ayan, buti naisip natin yun. Clutch cover, bakit clutch cover? Ang tagal na rin po natin nag-aay na magkaroon ng unit na pwedeng gawing clear yung clutch cover. So itong model na ito, unlike do sa 899, napapalitan or nababaklas yung pinaka harapan lang mismo ng clutch cover niya, and pwede mo siyang palitan ng clear, yung salamin lang, no. So it comes also with the pressure plate na ano rin, na CNC rin, pati yung spring holder. So pagka kinabit mo yun, no, napaka cool nung bike, putang ina, sobrang pangarap ng mga ano yun, ng mga nagmo-motor, yung magkaroon ng clear clutch cover, kasi napakaganda niyang napakaganda niyang tingnan, napakalaki nung nadadagdag niya sa aesthetics ng bike. And then pagka binuksan mo na yung makina, pag nakita mo nang umiikot yung clutch, no, tapos tumatalsik-talsik na yung mga langis sa loob papunta doon sa salamin, tangina, sobrang ang pogi, sobra. And then number 4, syempre yung tunog ng V-twin. Ayan. So to be honest, hindi ko masyadong gusto yung V4 ng Ducati, kasi ang
pagdating sa V4, ang mas gusto ko is yung ano, yung Aprilia. Mas pogi yung tunog ng mga V4 nun. Pagdating sa V-twin, Ducati yung pinaka gusto natin. Napaka pogi ng napaka brusco ng tunog ng V-twin itong Ducati. Yan, so nandito na tayo sa Binondo Intramuros Bridge. Solid na tambayan to. Ang ganda pa naman ng panahon ngayon, sobrang aliwalas. Ayan, so ayun. Hinto muna tayo dito, pahinga muna tayo. Wala namang bantay na pulis ngayon, so pwede tayong tumambay. Ayan. And ayan, tingnan natin yung ating Panigale, no. Ayan. Walk around tayo doon sa Panigale natin. Alright. Ayan, no. Grabe, no. Ayan, so ayun. Yung tunog ng V-twin sobrang solid. So dito ka lang sa Ducati makakarinig nung ganong sound note ng V-twin. And wala ka nang iba mahanap na may ganito kagandang tunog, no. So ano pa ba? Yung mag wheels niya, so sobrang solid din ng mag wheels nito. And sobrang ganda ng combination ng kulay nila, white tapos red yung mag wheels. Sobrang solid, no. Tanginang yan. Okay, so yun, nakabili na tayo ng lunch natin. And it's time to go home. So ayun, ano pa ba yung dislikes natin dito? So yung huli nating pinag-usapan is yung fuel consumption niya. Wala na, no? Actually yun lang. Ayun, so worth it pa rin ba itong 959 Panigale sa 2026? Since ang dami na rin mga mas magagandang model na lumabas after nito, no? And actually kahit yung mga ibang brand, kung gusto nyo ng ganitong sound note, yung medyo brusco, ang daming option like CF Moto, yung mga 270 degree engines nila, no? So bakit ka bibili ng 959 Panigale? So simple lang, sa Ducati. Yun lang yun lang yung naisip kong sagot And actually, kidding aside, no, hindi naman totoo yun na dahil Ducati lang kaya natin siya nagustuhan. So actually, there's tons of reason bakit itong 959 Panigale ang napili natin. So number one na dyan, yung yun nga, pangarap natin talaga itong 959, itong white. Yung V2 sana much better, pero ayun nga, nabanggit na natin yun sa isa nating video na wala naman tayong budget pa for a Panigale V2. So hopefully in the near future makapag own tayo ng Panigale V2 pag nagkapera na tayo. But for the meantime, ayan, sobrang saya ko dito sa 959. Wala akong regrets dito. And every single day sobrang ecstatic talaga. So maghapon ko lang siya tinitingnan sa loob ng bahay, to be honest. Napakasarap niyang tignan. And then yung connection no rider sa bike. So hindi ko alam kung yung ibang bike, kung yung ibang riders
Nararamdaman din nila yun sa ibang bikes aside from Ducati. Pero yung mga Ducati owners, alam nila yun. Alam nila yung sinasabi natin na connection between the rider and the bike. Parang iba yung bonding, no? Hindi ko siya totally may explain, or actually I can't even explain it even in a single word. Basta yun lang. You have a feeling of a special connection with the bike na hindi ko nararamdaman sa ibang bike. Maybe it's just a placebo, or maybe totoo siya na talagang ganun yung feeling niya. But yun, sobrang saya ko pagka nararide ko siya. Talagang iba yung connection namin ng bike. And then siguro for 2026 sobrang ano pa rin yan, no? Sobrang solid pa rin yan. And I can say na worth it pa rin siya, lalo na kung makakaalam ka ng makinis na yun. Hindi natin masyadong binawalwal kasi nga malakas sa gas. And yung goma kasi nanghihinayang din ako, bagong bago yung goma kasi. So alam mo yun, parang nandun pa ako sa stage na pinipreserve ko yung goma. Pero pag nabawas-bawasan yan, tuloy-tuloy naman na iwawalwal natin yan. But for now, hindi pa siguro. Pipirin muna natin yung goma natin for now. Ayan, so nandito tayo sa harapan ng Binondo Church. Ayan, no? Hindi ko alam yung specific name ng church na to, no? Basta alam ko lang Binondo Church kasi this is Binondo, no? So yun lang yung alam ko tawag sa kanya. Nakapagsimba na rin kami once ni Kid dyan. Ganda rin yung loob, kaya lang ang comment ko dyan is parang kulang sa lighting yung loob. Medyo madilim yung loob niya, no? So siguro pagka dinagdagan ng mga ilaw-ilaw, mas gaganda pa siya. Pero napakaganda, solid, kahit lalo na pag nandito sa labas, oh. Kitang-kita nyo yung hindi ko alam kung dinesign to na parang makaluma or talagang luma na tong structure na to. Ayan. Pero ayun, sobrang sarap mamasyal dyan sa Binondo. Dami mga kainan. Nakakangawit din talaga to, kahit sa sa Batok pala nakakangawit siya. So yun, siguro i-stop na natin yung recording since napag-usapan naman na natin lahat. And hopefully nag-enjoy kayo sa episode natin for today, kasama sa paggagala dito sa Binondo area, San Nicolas area. And see you in the next episode.